nga ba ang Pax Silica? Tara, pag-usapan natin in less than 5 minutes. Pax Silica, ang proyektong maaaring magpabago sa kinabukasan ng Pilipinas. Sa loob ng maraming dekada, ang Pilipinas ay kilala bilang bansang may malaking reserba ng mahalagang mineral at may libu-libong mahuhusay na inhinyero, IT professionals at mga manggagawa. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin mga Pilipino ang napipilitang mga ibang bansa upang magkaroon ng mas magandang oportunidad. Ngayon, isang bagong proyekto ang pinag-uusapan, ang Pax Silica. Ngunit ano nga ba ito at bakit sinasabi ng ilan na maaari nitong baguhin ang ekonomiya ng Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang ipinapanukalang international economic at technology partnership na nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa artificial intelligence o AI, semiconductors, advanced manufacturing at critical minerals. Layunin nitong gawing mas ligtas at mas matatag ang produksyon ng mga teknolohiyang ginagamit sa modernong mundo. Sa Pilipinas, plano itong itayo sa New Clark City bilang bahagi ng Luzon Economic Corridor. Ang layunin ay hindi lamang magtayo ng mga pabrika, kundi bumuo ng isang modernong industrial at innovation hub kung saan maaaring magsagawa ng research, manufacturing at technology development. Kung maisa sa katuparan ang proyekto, isa sa pinakamalaking benepisyo nito ay ang paglikha ng maraming dekalidad na trabaho. Ayon sa mga opisyal ng BCDA, maaari nitong lumikha ng mahigit 130,000 high-quality jobs, particular na para sa mga engineers, IT professionals, researchers, technicians at iba pang skilled workers. Bukod dito, inaasahan ding makahikayat ang proyekto ng bilyong-bilyong dolyar na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya at kaalyadong bansa. Ang ganitong uri ng investments ay maaaring magbukas ng mas maraming negosyo, magpalawak ng industriya at magbigay ng mas malaking kita para sa ekonomiya ng Pilipinas. Isa pang mahalagang benepisyo ay ang technology transfer. Kapag dumating ang mga pangdaigdigang kumpanya sa bansa, maaaring magkaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino na matuto ng makabagong teknolohiya sa AI, semiconductor, manufacturing, robotics, automation at advanced engineering. Sa halip na puro imported na teknolohiya ang ginagamit natin, maaari na tayong maging bahagi ng paglikha nito. Malaki rin ang potensyal nitong mabawasan ang tinatawag na brain drain. Maraming mahuhusay ng mga Pilipino ang umaalis ng bansa dahil sa kakulangan ng mataas na sahod at oportunidad. Kung magkakaroon ng mga high-tech industry sa Pilipinas, mas marami ang maaaring manatili at magtrabaho dito. Makikinabang din ang maliliit at katamtamang laki na negosyo. Ang pagdami ng malalaking kumpanya ay nangangailangan ng logistics, construction, pagkain, transportasyon, maintenance at iba pang serbisyo. At dahil dito, maaaring lumawak ang oportunidad para sa mga lokal na negosyo. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang Pax Silica ay isang panukala pa lamang at may isyung patuloy na pinag-uusapan. Kabilang dito ang epekto sa kalikasan, paggamit ng tubig at kuryente, posibleng epekto sa komunidad, at mga usapin tungkol sa pambansang interes at soberanya. Ayon sa pamahalaan, anuman kasunduan ay dapat sumunod sa batas ng Pilipinas at dumaan sa mga kinakailangang pagsusuri at konsultasyon. Sa huli, ang magiging tagumpay ng Pax Silica ay hindi lamang nakasalalay sa laki ng puhunan. Mas mahalaga kung paano ito ipapatupad, kung magiging patas ba ang benepisyo sa mga Pilipino at kung mapapangalagaan ang ating kapaligiran at pambansang interes. Kung may sasagawa na maayos at may sapat na transparency, maaaring maging isa itong malaking hakbang tungo sa mas modernong industriya, mas maraming dekalidad na trabaho at mas matatag na ekonomiya. Ngunit tulad ng anumang malakihang proyekto, mahalaga ang masusing pag-aaral at pananagutan upang matiyak na ang pinakamalaking makikinabang ay ang sambayanang Pilipino.